at mga kabombo, ito pong magnitude 7.0 na lindol sa Malapatan, Sarangani ay naitala. Tsunami alert inilabas sa ilang bahagi ng Mindanao. May report, Bombosay Olis. Isang magnitude 7.0 na lindol ang naitala nitong umaga sa kadagatang bahagi ng Sarangani, dahilan upang maglabas ng tsunami alert ang mga otoridad para sa ilang baybaying lugar sa katimugang Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Engineer Rainier Amil Bahar, ang OIC Seismic Station ng CDO at CBO, ang epicenter ng lindol ay nasa layong 13 km Silaga at 80 km kanluran ng bayan ng Malapatan, Sarangani. Ang naramdaman ang malakas na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Cotabato City kung saan naitala ang intensity 5. May mga paunang ulat din ng paggalaw ng tubig dagat kaya't pinayuhan ng mga residente sa mga baybaying lugar na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Ayon kay Engineer Rainier na hindi pangkaraniwan ng ganitong mga pagyanig sa bansa dahil ang Pilipinas ay matatagpuan sa isang seismic zone na may maraming aktibong fault at trench na nagsisilbing pinagmumula ng mga lindol. Ang paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng mundo ang pangunahing dahilan ng pagyanig ng lupa. Samantala, inaasahan pa ang mga posibleng aftershock kasunod ng malalakas na lindol. Dahil dito, muling nanawagan si Engineer Rainier sa publiko na maging handa at sumunod sa itinakdang earthquake safety measures. Mga ka-Star mga kabombo, ating pakinggan ang naging eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Engineer Rainier Amil Bahar, ang Seismic Station OIC ng Cotabato City. Nagkaroon po tayo ng pagyanig kanina at exactly 7:37 in the morning, kung saan ang epicenter natin is 13 kilometers north, 80 degrees west of Malapatan, Sarangani. Medyo nagkaroon pa kami ng kaninang umaga noong lumilindol kasi ang initial plotting is malapit sa Indonesia, so this is Celebes Sea. So mahirap masyadong hanggang sa noong na-replot na namin. So lumabas na nasa Sarangani pala ang center natin. So ang lalim nito is 10 kilometers kung saan nagpalabas na po tayo ng tsunami alert na lahat ng facing Celebes Sea, southern part, is mag-ingat dahil mayroon tayong disturbance sa sea. In fact, mayroon na naka-observe ng mga sea retreat, so kailangan mag-observe po. Yes, sa Cotabato City, nagkaroon tayo ng intensity 5 na naramdaman po ng pagyanig. Ang dahilan po niyan, ma'am, tayo po sa Pilipinas po, nasa earthquake built area tayo. Saksak po tayo ng mga tinatawag nating earthquake generator. Yan po yung mga fault, pati po mga trenches. Ang lindol po, ma'am, ini-expect po natin dyan po sa mga tinatawag nating mga earthquake generator natin. Lalim ng lupa lupa natin, ma'am, itong mundo, mayroon pong heat convection na nagaganap. Kung saan po yung heat convection po, magpapajerk po yun ng itong kinatatayuan natin na pinakasolid rigid layer, ito pong lithosphere. So, pag jerk po niyan, ma'am, may mabitak, meron pong yan po yung cause po ng lindol. So lahat po ng mga lugar po, ma'am, na may earthquake generator, ma'am, possible po talaga magkalindol. So sir, aasahan po ang mga aftershocks nito, sir? Yes po, ma'am. We are expecting aftershock pagdating po sa aftershock. Sir, ano po panawagan niyo, sir, sa publiko, sir? Well, again, uulit-ulitin ko, ang kahandaan po is wala pang nangyari. Sumunod tayo sa tama. Pagka sumunod tayo sa tama, hindi tayo magugulat o hindi tayo matatakot pagdating po nitong lindol. So lahat ng struktura natin kung sumunod sa tama, wala po tayong problema pagdating po ng lindol.